Magandang umaga po muli. Ngayon po ay napakaulan, malakas pang ulan dito sa amin. I hope ay marinig pa rin ninyo ng maayos yung ating pag-uusapan ngayong morning devotion kahit napakalakas ng ulan. Wala po kasing noise cancelling itong aking recorder, no? And pag-usapan po natin yung mababasa natin sa Isaiah 40:31. At bago yan, manalangin tayo. Dakilang Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito. Ikaw po ang gumabay sa amin, gabayan niyo po kami ng inyong banal na spirito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi sa Isaiah 40:31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." In Tagalog, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Let's see the two opposite distinction that we thought against to one another. Minsan tinitignan natin magka-contrast ito, no? Number 1, prayer is not opposed to work. Akala natin kapag ka nananalangin tayo, sayang ang oras kasi marami tayong trabaho. Number 2, search for solitude is not opposed to active involvement in our world. Iniisip natin minsan na kapag ka nag-iisa tayo ay ayaw natin ng mga kasama o hindi tayo marunong makisama. Seemingly opposite but definitely belong together. Na? Balikan natin muli yung number 1. Sabi dito, prayer is not opposed to work. Or in other words, ang oras na inilalaan natin para sa panalangin ay hindi sagabal ito sa mga gawain natin o trabaho. Dahil kailangan natin talagang manalangin upang humingi ng gabay sa Diyos. Subalit karamihan sa atin, tingin natin ang panalangin ay matinding disturbo sa ating oras, lalo na kapag ang dami nating ginagawa. Pero marami sa atin nananalangin lamang kapag matindi rin ang problema. Sa araw-araw na schedule ng buhay natin, laging maraming iniisip tayong mga gawain sa buong maghapon. At itong panalangin na ito ay hindi na natin nagiging priority sa buhay. Or sadyang hindi talaga naging habit natin ang manalangin. Pwedeng isa rin yun sa dahilan, ano? At dahil nga sa nagmamadali tayo lagi, nakalimutan na natin talaga o wala na talaga sa isip natin ang kahalagahan ng pananalangin. Pero sabi natin, mas dapat nating gawin ang manalangin lalo na naririto tayo sa napakaraming challenges sa mundo. Napakabilis na oras, napakaraming demand ng mundo, mas dapat tayong manalangin. Number 2, search for solitude is not opposed to active involvement in our world. Minsan kailangan tayong yung iset aside muna natin yung sarili natin sa maingay na mundo. Alam nyo, hindi natatapos ang trabaho. In fact, ang trabaho ay 24/7. Pero ang buhay ng tao, nagwawakas natatapos. Minsan or kadalasan, napakarami nating regret kasi hindi natin nagawa. Naway ang pananalangin at ang pag-set aside ng oras natin na ang kasama lang natin ay ang Panginoon ay maging habit ng ating buhay. Hindi po ito opposite or hindi po ito against doon sa kakayanan nating makisalamuha sa ibang tao, no? Ang pananahimik paminsan-minsan ng ilang minuto para manalangin ay di ibig sabihin na ayaw nating magtrabaho or ayaw nating makisama sa iba or sa ibang mga tao. Ang sandaling pananahimik kasama ang Diyos ay nakatutulong sa atin upang maibalik sa atin ang ating lakas at ang ating kakayanan
sapagkat wala namang ibang pinagmula nito kundi ang Diyos. Babalik at babalik tayo sa Kanya at hihingi tayo ng gabay. Yun ang dapat at yun ang kailangan natin. Pero hindi natin ito magagawa kung lagi tayong punong-puno ng trabaho at laging nakapaligid sa atin ang napakaraming tao. Meron isang napakagandang kwento, no? Si Susanna Wesley, isa itong ina ng dalawang pinakasikat na preacher ng mga taong 1700 sa England, sa London, no? And ang pangalan niya ay si Susanna Wesley. Nanay siya ng 12 anak. In fact, originally 19 sila pero nangamatay, no? Ang nakasama niya ng matagal ay 12 na lumaki kasama niya, at kasama dito si John Wesley and Charles Wesley. Ito yung dalawang naging sikat na preacher sa England. Alam niyo ba kung anong ginagawa ng nanay na ito? Ilang oras siyang nananalangin araw-araw. Meron siyang 2 oras na pananalangin. At ang 1 oras ay inilalaan niya sa kanyang mga anak. Panalangin para sa kanyang mga anak. Ang another 1 hour, yun naman ang inilalaan niya para sa sarili niya at para ipanalangin ng iba't iba pang mga bagay. At ang nakatutuwa dito, napalaki niya ng maayos ang kanyang napakaraming anak. Imagine mo can you imagine you have 10 children or more? Hindi yun madali. Saan mo pa ilalagay ang oras mo sa dami ng trabaho? Plus the fact, ang buhay ni Susanna Wesley noong panahon na yon ay hindi madali. Hindi sila mayaman. Sa kwento nga ay may kahirapan ang kanyang buhay. But sa kabila ng lahat ng mga kahirapang nararanasan niya, naglaan pa rin siya para manalangin. At alam niyo ba na isa sa napakagandang bahagi ng kwento, ang kanyang lugar kung saan pwede siyang manalangin ay sa ilalim ng kanyang apron. Kasi wala nga silang magandang lugar eh. Maraming anak, syempre maingay yun, ano? So kapag tinakpan niya na ang kanyang sarili ng apron, alam na ng mga anak niya na siya ay nananalangin. Napakaganda, no? Magandang malaman din ng ating mga anak ang kahalagahan ng pananalangin. Naalala ko rin ang aking mga anak nung maliliit pa sila. Isa lang ang sinasabi ko sa kanila lagi. Anak, may prayer time si mama. Kapag oras ang prayer ni mama, alam na ninyo kung anong ibig sabihin nun. So alam nila na kailangan hindi maabala si mama. And gawin natin ito sa ating mga anak at gawin natin na ipakita sa kanila na mahalaga ang panalangin sa araw-araw. Hindi man perfect ang buhay ng pamilya. Wala namang perfect na pamilya eh. Even I myself, I admit, hindi rin perfecto ang buhay ko, ang buhay ng aking mga anak. Much more kailangan natin ng panalangin. No? Isolating ourselves from others just to spend time in prayers will never be wasted. Hindi ito sayang. Because this is an opportunity to spend time with our God, with our Master, who is the only source of power and wisdom na kailangan natin dito sa mundong ito na punong-puno ng challenges. You know, we can only live a victorious life, not a defeated life, if we will make it a habit to pray every day. Begin your day in prayer and end your day in prayer. Let us pray. Father, tulungan niyo po kami, ang bawat isa na nakikinig ngayon, kasama ko sa morning devotion. Lord, help us together to consistently pray and ask guidance from you every day, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga pong muli at magkita-kita tayong muli bukas para sa ating morning devotion. Love and prayers, Tita P.